Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hanggang saan at kailan nga ba tayo dapat magpakatatag para sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin? At kailan natin dapat sabihin na hindi na natin kaya ang lahat at kailangan na nating sumuko? Dear Papa Dudut, ang sabi nila ang pagsubok daw sa buhay ang nagpapatatag sa isang tao. Pero bago siya maging matatag, masusubok talaga ang pasensya niya at pananalig sa puong may kapal. Kung hanggang kailan siya kakapit at kung kailan niya isusuko ang lahat. Papadudod, ako nga pala si Alan, 45 years old, tiga Nueva Ecija. Pero ngayon ay dito na ako nakatira sa Manila. Kasama ang aking magandang asawa at isang anak. Nasa second year high school ako nang mag-decide akong makipagsapalaran sa Maynila. Ulila na rin ako sa mga magulang. Bunso ako sa 7 magkakapatid at lahat sila ay may sari-sarili ng pamilya. Noong panahon kasi namin, Papa Dudut, maaga talaga nag-aasawa ang mga tiga sa amin. Kaya mag-isa ko na lamang pinag-aaral ang sarili ko habang nakatira sa maliit na bahay na naiwan ng namayapa kong mga magulang. Tumutulong ako noon sa pagsasaka sa mga tiyuhin ko at nagkakargador din sa malapit na palengke. Hanggang sa nagdesisyon na nga ako na lumuwas na lamang ng Maynila. Papadudot, hindi naging madali ang buhay ko dito sa Maynila. Nakikitira lamang kasi ako sa isang malayong kamag-anak ng tatay ko. Pumayag lang sila na makitira ako nang mag-abot ako ng pera na matagal kong inipo noon. Pero palagi pa rin silang nagpaparinig sa akin na dagdag palamunin lang daw ako sa kanila. Kaya naman naghanap na kagad ako ng trabaho. Pero dahil nga hindi ako nakapagtapos ng high school ay hindi kagad ako natanggap sa mga inaplayan ko. Mabuti na lamang at batak ang katawan ko sa mga mabibigat na mga gawain. Kaya nang sabihin sa akin ng tiyuhin ko na pwede akong maging kargador sa palengke, kung saan siya pumapasada ng jeep ay hindi ko yon pinalampas pa. Papadudot, ilang taon din ako nagtrabaho bilang kargador hanggang sa pasukin ko na rin ang construction. Mas mabigat ang trabaho pero malaki ang kita kahit papaano. At hindi ko inaasahan na ang trabaho ko na yon ang magiging daan para makilala ko ang babaeng mamahalin ko sa panghabang buhay. Ikaw ba yung Alan? Oo, ako nga. Ito na yung order mo na pagkain para sa pananghalian. Paksiw na bangus tsaka 3 kanin. Nakasulat na din dyan kung magkano lahat yan. Ngayon mo na rin babayaran? Oo, ngayon na rin. Ito yung bayad ko. Hala, naku. Wala pa akong panukli eh. Yung iba kasi pinalista lang yung order nilang pagkain. Ayos lang. Hindi ko na kukunin ang sukli ko. Ha? Sigurado ka? Oo, masarap naman mga pagkain na dinadala nyo kaya hindi ko pinanghihinayangan yung bayad ko sa inyo. Ay, oh, sige, salamat. Sana lahat ng mga kasama mo dito sa trabaho kagaya mo, no? Karamihan kasi sa kanila, ang haba ng listahan tapos kapag sinisingil na, sila pa yung nagagalit. Ay, salamat ulit ha. Oh, alis na ako. Ibibigay ko pa kasi tong order nila eh. Sige ha. Teka, sandali. Ano ba yan? Hindi ko man lang natanong ang pangalan niya. Uy pare, anong binubulong-bulong mo dyan? Tsaka bakit iba yung mga tingin mo kay Rina? Rina? Rina ba ang pangalan niya? Oo, apo siya nung ino-orderan natin ng pagkain para sa tanghalian. May sakit yata ang lola niya kaya siya nag-deliver ngayon. Kaya pala sa tinagal-tagal ko ng pagtatrabaho dito, ngayon ko lang din siya nakita. Palagi lang kasi siya sa karinderya nila. Nagulat nga ako eh at siya nag-aabot sa atin ng pagkain ngayon. Teka, huwag mo sabihin na natitipuhan mo siya ha? Bakit pare? Bawal ba? May asawa na ba siya saka mga anak? Ang alam ko wala pa.
Pero mahigpit kasi ang lola niya eh. Kaya walang makatagal ng panliligaw sa kanya. Kaya kung ako sa'yo pare, pag-iisipan kong mabuti bago ko pormahan niyang si Rina. Oo, maghahanap na lang ako ng ibang babae na mabilis makuha. Normal naman siguro ang maging mahigpit ang isang lola. Gusto lang niyang pangalagaan kasi ang kaligtasan ng apo niya. Pero siguro, kung sino man ang lalaki magtatangka na manligaw ulit sa kanya at seryoso naman sa kanya, gagawin din ang lahat para makuha ang loob hindi lang ni Rina. Kung hindi, pati na rin ang buong pamilya niya. Nox! Lalim nun pare ah. Mukhang tinamaan ka nga talaga dyan kay Rina ha. Sa totoo lang, iba ang dating niya sa akin eh. Lalo na yung mga ngiti niya. Hindi nakakasawang pagmasdan. Kahit nasa malayo na siya oh. Kung seryoso ka talaga sa kanya, edi gawin mo na yung sinasabi mong panliligaw. Maraming umaligid dyan kay Rina. Ikaw din, baka maunahan ka pa ng iba. Papadudot, si Rina na nga yata ang pinakamagandang babae na nakita ko dito sa Maynila. Hindi siya katangkaran, morena ang kulay ng kanyang balat, bilugan ang kanyang mga mata at napakaganda ng kanyang mga ngiti. Malambing din siyang magsalita kaya parang hindi ko pagsasawaan na marinig ang boses niya o ang makausap siya. Papadudot, hindi ko na nga pinatagal pa at gumawa na rin ako ng paraan para magkalapit kaming dalawa. Nakipagkilala na ako sa kanya kinabukasan noong siya ulit ang naghatid ng pananghalian namin. At doon ko nga napatunayan na mabait talaga si Rina, Papadudot. Dahil hindi niya ako sinupladahan o sinungitan. Dinadalaw-dalaw ko na rin siya sa bahay nila hanggang sa umakyat na nga ako ng ligaw. Kagaya ng sabi ng katrabaho kong si Arnel ay masungit talaga ang lola ni Rina. Palaging masama ang tingin sa akin at pinagdadabugan ako kapag nasa bahay nila ako. Pero dahil gusto kong patunayan na seryoso ako sa apo niya ay pinagpatuloy ko lang ang panliligaw ko. Hanggang sa maging kami na ngang dalawa, Papadudot. Pagkalipas ng 4 na taon na relasyon namin bilang magkasintahan, Papadudot, nag-decide na rin kaming magpakasal. Hindi naman na tumutol ang mga magulang at lola niya dahil nasa tamang edad na raw kami. Pero hindi naging madali ang buhay namin bilang mag-asawa. Lalo na nang isilang na ang panganay naming anak na si Sarah. Tumaas kasi ang mga bilihin at idagdag pa ang pagtaas din ng upa ng tinutuluyan naming maliit na bahay. Mababa lang ang sweldo ko sa construction at ang asawa ko naman ay umi-extra-extra lang sa paglalabandera sa mga kapitbahay. Pero sabi nga ni Rina ay walang susuko sa aming dalawa. Hanggang magkasama at buo kaming pamilya ay mananatili kaming matatag. Papadudot ng isinilang na ang pangalawa at bunso naming anak ni Rina. Doon na nagsimulang kahit paano ay gumaan ang buhay naming mag-asawa. Mula sa pagiging isang construction worker kasi ay napromote ako bilang foreman. Tumaas ang sweldo ko gamit ang naipon naming pera ng asawa ko ay nagdesisyon na kaming lumipat sa mas maayos na lugar at bahay. Oh, nasaan ang panganay natin? Kanina lang tumatakbo yun dito sa sala. Ayun, tulog na sa tabi ni baby. Napagod sa kakalaro at kakatulong sa akin sa pag-aayos nitong mga dala nating gamit mula sa dati nating bahay. Naku, ganun ba? Napakalikot naman kasi ni Sarah. Hindi matigil sa iisang tayo. Sinabi mo pa. Pero mahal, ang ganda talaga nitong nilipatan nating bahay. Napakalayo mula dun sa halos barong-barong na tinitirahan natin dati. Hinanap at pinili ko talaga to para maging komportable kayo ng mga anak natin. Malapit din ang elementary school dito. Hindi mahihirapan si Sarah na maglakad papunta doon kapag pumapasok na siya sa eskwela. Nakita ko nga. Pero papapasukin na ba talaga natin siya ngayong taon? Oo naman. Medyo huli na nga siya ng 2 taon eh. Saka matagal na rin naman niyang gustong mag-aral. Pagbigyan na natin ang bata. Ang inaalala ko lang naman, baka hindi na kayanin ng budget natin. Siyempre kasi mas mataas na ang upa dito sa bahay. Tapos kapag tumuloy na nga sa pag-aaral si Sarah,
Kahit sabihin na nating public school yun, gagastos pa rin tayo sa baon, gamit at saka mga libro niya na pang-skwela. Naku mahal, ayan ka na naman. Unang araw pa lang natin dito sa bahay, gastos ka agad ang iniisip mo. Doon naman kasi talaga tayo nahihirapan, di ba? Sa pagbabudget para sa pamilya. Alam mo naman na malaki rin ang gastusin natin sa mga gatas tsaka vitamins ni baby kasi nga sakitin siya. Huwag kang mag-alala. Palagi ako mag-overtime sa trabaho para mabigay ko ang lahat ng kailangan nyo ng mga anak natin. Hindi naman na kasing liit ng sweldo ko dati ang kinikita ko ngayon. Malaki na ang nadagdag at mas malaki ang kikitain ko kapag nag-overtime pa ako. Naku mahal, baka naman ikaw ang magkasakit sa gagawin mo na yan. Oo nga tumaas na ang posisyon mo sa trabaho pero mabibigat pa rin naman ang ginagawa mo. Baka katawan mo naman ang bumigay kapag inabuso mo masyado. Marunong ako mag-alaga ng sarili ko, mahal. Kaya huwag kang mag-alala sa akin. Mahal, kung payagan mo na lang kaya ulit ako na tumanggap ng labada. Kung papayagan man kita, hindi pa ngayon. Dahil wala pang 1 taon mula nung manganak ka. Mas lalong ayokong katawan mo naman ang manghina. Ang sabi kasi ng doktor, di ba? Kailangan mo munang ipahingang mabuti ang katawan mo dahil hindi naging biro ang panganganak na pinagdaanan mo kay Bunso. Kaya hindi muna kita papayagan na magtrabaho o umextra sa paglalabada ngayon. Sorry mahal para tuloy naging pabigat pa ako sa'yo. Anong pabigat ba ang sinasabi mo? Kung tutuusin, mas mabigat pa nga ang responsibilidad mo dito sa bahay. Aasikasuhin mo ako bago ako umalis para sa trabaho. Pagkatapos nun, ang mga anak naman natin, pati na ang bahay na to. Kaya hindi ka pabigat sa akin, mahal. Dahil pareho lang naman tayo na nagtatrabaho para sa pamilya na to. Basta mahal, huwag mong isipin ang gagastusin natin dito sa bahay. Dahil ako nang bahala dun. Pangako, gagawin ko ang lahat para maibigay ang mga kailangan nyo ng mga anak ko. Papadudot kagaya ng mga plano namin ni Rina. Hindi ko na muna siya pinayagan na tumanggap ng mga labada. Ang totoo kasi ay hindi naging madali ang panganganak niya sa bunso namin. Umabot pa sa tinanong ako ng doktor kung sino ang pipiliin ko sa kanilang dalawa na mas iligtas nila. Mabigat man sa kalooban ko dahil ayoko ring mawala ang pangalawang anak namin ay pinili ko ang asawa ko. Mabuti na lamang at mabait ang Poong May Kapal at pareho silang nailigtas ng bunso kong anak. Kaya pinapaalalahanan kami ng doktor na sana ay huwag munang tumanggap ng mabibigat na gawain si Rina dahil kailangan pa raw niyang magpalakas ng kanyang katawan. Papadudot pinag-aral na rin namin sa elementarya ang panganay naming anak na si Sarah. 8 years old na siya pero nasa grade 1 pa lang. Nagsabay-sabay din kasi talaga ang problema namin noon sa pera kaya hindi namin siya nagawang pag-aralin kaagad. Ang mahalaga naman doon, ngayon ay nakakapag-aral na siya at kaya niyang makipagsabayan sa mga kaklase niya. Papadudot wala na nga yata akong mahihiling pa sa buhay. May maayos na akong trabaho, may maayos kaming tirahan ng pamilya ko at naibibigay ko ang lahat ng pangangailangan ng mag-ina ko. Siguro ay hindi naman talaga swerte ang nangyayari sa buhay namin. Hindi po ako swerte. Lahat ng ito ay pinagsumikapan kong makuha para sa pamilya ko. Papadudot akala ko ay magtutuloy-tuloy na ang ginhawa sa buhay namin ng pamilya ko. Wala naman kasi kaming ibang nagiging problema kahit pa sa gastusin sa bahay. Lalo na at magaling mag-budget ang asawa ko. Hindi rin kami masyadong nag-aaway dahil pareho naming iniintindi ang isa't isa. Si Sarah naman ay nag-aaral din ng maayos at nakakaya niyang makipagsabayan sa mga kaklase niya. Kaya masasabi ko na wala talagang kaming problema ng pamilya ko. Pero hindi pala talaga palaging pwedeng masaya ang buhay. Hindi pwedeng hindi tayo dadaan sa mga mabibigat na mga pagsubok. Papadudot 6 na buwan pa lamang mula nang makalipat kami sa mas maayos na bahay nang magsimulang dumating ang mga pagsubok sa buhay namin ni Rina.
Isang normal na araw lang yon dapat para sa akin at sa trabaho ko. Pero nang dumating ako sa site namin ay nagulat ako nang ipatawag ako ng boss namin sa opisina niya. At sinabi ng boss namin na yon na yun na raw ang huling araw ko sa trabaho. Nilooban daw kasi ang opisina kagabi at nahuli ang iba pang mga katrabaho ko bilang mga sospek sa pagnanakaw. At ang masama doon, Papa Dudut, ay dinamay nila ako sa kasalanan na hindi ko naman ginawa. Ayaw daw sana akong paalisin ng boss namin sa trabaho dahil tiwala na siya sa akin. Pero dahil kasama ang pangalan ko sa idinamay ng mga nahuling ng loob sa opisina kagabi, ay wala na raw siyang magagawa kung hindi ang paalisin ako sa trabaho. Ang hindi ko lang matanggap, Papa Dudut, nang malaman ko kung sino sa mga katrabaho ko ang nandamay sa akin sa kasalanan nila. Walang iba kung hindi ang kumpare ko at ang ninong ni Sarah na si Arnel. Arnel! Pare, napadaan ka. Anong kailangan? Hayop ka! Bakit mo ako dinamay sa kalokohan niyo ng mga kasama mo? Sandali lang. Ayaw mo muna ako magpaliwanag. Ano ba ipapaliwanag mo sa akin? Sinabi na sa akin ng boss natin ang lahat ng sinabi mo sa kanya at sa mga pulis na dinamay niyo ako ng mga kasama mo. Tarantado ka! Eh di ba may alam ka naman talaga? Ano bang sinasabi mo? Kasama ka namin ang pinlano namin ng lahat. Nagiinuman tayo no, nakalimutan mo na ba? Eh gago ka pala talaga eh! Pare, tama na. Papatulan na talaga kita. O di magpatayo na tayo ngayon din dito! Nang magkaalaman na kung sino sa tayo nagsisinungaling! Oo, kasama niyo ako noon. Pero binalaan ko kayo na huwag niyong ituloy ang plano niyo. O di ba may alam ka nga sa gagawin namin? Eh sa'yo nang tinanong sa amin ng mga pulis eh. Kung sino pa sa mga katrabaho natin na may alam sa plano namin. Pero sinabi ko nga sa inyo na huwag niyo nang ituloy. Dahil pare-pareho lang kayo na mapapahamak. Arnel, nakiusap ka pa sa akin na huwag ko kayong isumbong at ginawa ko yun dahil ang buong akala ko, hindi niyo na talaga gagawin ang kagaguhan na to. Pero ano to? Isa nagkandaleche-leche na nga eh. Eh di damay-damay na tayo sa impyerno. Ayop ka talaga. Alam mong wala akong kasalanan. Bakit kailangan ganituhin niyo ako? Ikaw pa naninong ng panganay na anak ko. Hindi naman kasi pwede na kami lang mawawalan ng trabaho. Oo, sige na. Hindi ka namin kasama sa panluloob sa opisina. Pero may alam ka pa rin sa ginawa namin. Kaya dapat na madamay ka pa rin. Pasalamat ka nga at hindi nila tayo pinakulong. Pasalamat ka at tinanggal lang nila tayo sa trabaho natin. Kung alam ko lang talaga na gagawin niyo to. Dapat nung una pa lang, sinumbong ko na talaga kayo kay boss. Yun ang pagkakamali mo, Alan. Masyado kang mabait at pabibo. Masyado kang sip-sip na akala mo kung sino kang magaling. Pare-pareho lang naman tayong walang pinag-aralan. Pare-pareho tayong patapon ng buhay. Gago! Hindi tayo pareho, Arnel! At mas lalong hindi patapon ang buhay ko kagaya mo! Huwag na huwag kang magpapakita sa akin kung ayaw mong durugin ko ang ulo mo! Papa Dudut, tuluyan na nga akong nawalan ng trabaho. Hindi ko na nalinis pa ang pangalan ko sa pinagtatrabahuhan namin. Ilang beses pa akong nagmakaawa sa boss namin na paniwalaan ako sa mga sinasabi ko na hindi talaga ako kasama nina Arnel sa panloloob sa opisina nila. Pero wala na raw silang magagawa pa. Kagaya nga ng sabi ni Arnel, sinabi rin ng boss namin na mabuti na lang daw at inatras na rin ng opisina ang demanda sa amin dahil naibalik naman daw ang mga ninakaw nina Arnel. Papa Dudut, dito muling nasubok ang katatagan ko. Dahil syempre hindi nga ako nakapagtapos ng pag-aaral, nahirapan ako na humanap kaagad ng trabaho. 37 years old na kasi ako noon at hindi man lang nakapagtapos ng high school. Hindi ako mapili sa trabaho talaga at kaya kong pasukin lahat basta kaya ng katawan ko. Pero ang mga kumpanya ang masyadong mapili sa mga empleyado na tinatanggap nila. 2 kwalifikasyon ang palagi kong binabagsak. Kailangan daw kasi ay hindi lalampas sa 30 ang edad o kaya ay nakapagtapos man lang sana ng high school. Hindi ko nga alam kung bakit may ganong klase pa ng requirements sa trabaho. Bakit hindi na lang tanggapin ang isang tao basta't masipag siya at hanggat kaya niyang magtrabaho.
Bakit hindi na lang sila magbase sa kakayahan ng isang tao at hindi sa pinag-aralan nito? Papadudot, ilang buwan pa ang lumipas pero hindi pa rin ako nakakahanap ng trabaho. Malapit na ring maubos ang ipon namin ng asawa ko. Pero pilit pa rin akong nagpapakatatag dahil alam ko na yon ang kailangan kong gawin. Kailangan ko yon para sa pamilya ko. Mahal, naglalaba ka pa rin hanggang ngayon? Patapos na, mahal. Si Sarah pala nasa kapitbahay lang at kumokopya ng assignment sa kaklase niya. Isasampay ko na to tapos sasama na kitang kumain. Nakapagluto na naman ako ng hapunan natin. Naku, ako na ang magsasampay ng mga yan. Saluhan mo na lang ako dito sa lamesa. Sige. O yan. Mukhang pagod ka, mahal. Maghapon ka na naman yatang naglaba. Ayos lang ako. Huwag mo ko alalahanin. Nagpapahinga naman ako sa ginagawa ko kapag nakaramdam na ako ng matinding pagod. Oh, kumusta na pala ang pag-a-apply mo? Ganun pa rin. Naubos ko na nga ang pinaprint ko na resume. Pero parang wala pa rin pag-asa. Hindi man lang nila tinatapos ang pagbasa sa resume ko bago ako paalisin sa interview. Ay, walang interesado sa kanila na tanggapin ako. Mahal, huwag kang panghinaan ng loob ha. Masasaan pa at makakahanap ka rin ng trabaho at muli tayo makakaraos sa pagsubok na to. Sana nga, mahal. Alam mo, ayos lang naman sa akin na mahirapan ako eh. Dahil sanay naman na ako doon. Kayo lang ng mga anak natin ang iniisip ko, lalo na si Bunso. Hanggang ngayon, di ba, hindi pa rin nawawala ang ubo niya? Ay, oo nga mahal eh. Nahihirapan tuloy siyang uminom ng gatas. Pero bukas, babalik kami sa center kasi may doktor daw doon para sa mga buntis at mga bata. Para makahingi na rin ulit ako ng mga gamot at vitamins. Pasensya ka na, mahal ha. Kayo ang nahihirapan dahil sa kapalpakan ko sa trabaho. Wala ka namang kasalanan. Alam naman natin na nadamay ka lang sa bagay na hindi mo naman ginawa. At naniniwala ako doon. Tsaka mas naniniwala ako na may kapalitang trabaho na nawala sa'yo. Salamat, mahal. Salamat sa lahat ng pangunawa na binibigay mo sa akin. Hindi, mahal. Salamat sa lahat ng pagsusumikap mo para sa pamilya natin. Ay, nako. Pati si baby naiiyak na rin. Sandali lang ha, mahal. Pupuntahan ko lang siya tsaka baka kailangan ng palitan ng diaper niya. Sige lang, mahal. Mahal! Mahal si baby! Bakit, mahal? Ano nangyari? Si baby! Namumutla at inaapoy ng lagnat! Ano? Ayusin mo na ang gamit niya. Papara na ako ng tricycle sa labas. Mahal! Mahal! Si baby! Mahal, huminahon ka. Magpakatatag ka. Magpakatatag tayong dalawa. Gagaling si baby. Kailangan lang natin siyang madala sa ospital. Basta manalig tayo. Hindi mawawala sa atin si baby. Papadudot, ilang beses kong sinabi kay Rina na magpakatatag siya. Na huwag siyang panghinaan ng loob. Nagagaling si baby sa oras na mapadala namin siya sa ospital. Ilang beses kong pinalakas ang loob niya. Kahit ang totoo ako man ay hinang-hina na rin at sobrang kinakabahan na. Nakita ko kasi ang pamumutla ng baby namin at naramdaman ko kung gaano siya kainit nang kargahin ko siya. Pero pilit kong nilalabanan ang takot ko na baka mawala na siya sa amin. Alam ko naman na pagsubok lamang ito at malalampasan namin ito. Papadudot, hindi na umabot ng buhay ang baby namin sa ospital. Kakaiba ang bilis ng mga pangyayari. Bagay na hindi ko maipaliwanag. Nasa biyahe pa lang kami at nasa loob ng tricycle ay hindi na siya humihinga. At nangingitim na rin ang kanyang mga labi. Nang makarating na nga kami ng ospital ay kinumpirma sa amin ng doktor na tuluyan ang nawala ang bunso naming anak.
Pneumonia daw at kung ano pang komplikasyon na hindi ko na naintindihan. Ang naging dahilan para manghina siya at bawian ng buhay. Papa Dudut, sobrang sinisi ko ang sarili ko dahil sa mga nangyari. Kung hindi ako nawala ng trabaho siguro ay naipagamot sana kaagad namin si baby. Kung masinipagan ko lang ang paghahanap ng trabaho siguro ay hindi mangyayari ang mga ito. Dapat ay hindi ko sila pinabayaan. Dapat mas nagsumikap ako na makahanap kaagad ng trabaho. Dapat ako lang ang nahihirapan at hindi ang mag-ina ko. Pero wala na nga akong nagawa pa. Kung hindi ang umiyak na lamang noon, Papa Dudut. Habang yakap-yakap ang asawa ko na pilit ko pa ring pinapalakas ang loob. Ito lang ang kaya kong gawin. Ang pagtibayin ng loob naming mag-asawa na isa na namang napakalaking pagsubok ang dumating sa buhay namin. Papa Dudut, pagkatapos mailibing ng bunsong anak namin ni Rina ay mas lalo kong sinipagan ang paghahanap ng trabaho. Umabot ako sa punto na halos nagmamakaawa na akong tanggapin sa ina-applyan ko. Pero kagaya ng sinasabi ng ibang kumpanya ay tatawagan na lamang nila ako kapag may bakante sila. Ang asawa ko namang si Rina, Papa Dudut, ay nagpatuloy sa pagtanggap ng mga labada mula sa kapitbahay namin. Ayoko talaga sana dahil bukod sa alam ko na hindi pa gaanong malakas ang katawan niya, ay mas nagluluksa siya kaysa sa akin dahil sa pagkawala ng bunso namin. Pero hinayaan ko lamang siya nang ipilit niya na gusto niyang makatulong sa mga gastusin sa bahay. Mabuti na lamang kahit papaano ay may naipon kami noon. Pero nagsimula na rin yung maubo sa paglipas ng buwan dahil kailangan na naming bayaran ang mga utang namin sa renta. At isa pa ay ayaw din sana naming tumigil pa ulit si Sarah sa pag-aaral. Ayaw naming muli siyang mapag-iwanan sa eskwela. Papa Dudut, sa kabila ng pagkawala ng baby namin ni Rina ay patuloy kaming nagpapakatatag ng asawa ko para kay Sarah. Oo, mahirap pero wala kaming ibang kakapitan kung hindi ang isa't isa. Sa tuwing matutulog na kami ni Rina at nararamdaman ko na pinaghihinaan siya ng loob at naiiyak siya, niyayakap ko siya ng mahigpit. At sabay kaming nagdarasal na sana ay mas patatagin pa ng Diyos ang mga loob namin. Na sana ay matapos ng mga pagsubok na ito at sabay rin kaming mangangako na walang bibitaw at susuko sa aming mag-asawa. Pero Papa Dudut, hindi ko talaga alam kung bakit sa dinami-rami ng tao sa mundo, kami pang mag-asawa ang napili para bagsakan ng tila wala nang katapusan na mga pagsubok. Mahal! Mahal, ano nangyari? Bakit ang sabi ng kapitbahay natin, isinugod daw dito sa ospital si Sarah? Anong nangyari sa kanya? Mahal! Mahal si Sarah! Anong nangyari? Sabihin mo sa akin. Anong nangyari sa anak natin? Na-aksidente siya kanina habang pauwi sa atin. Nasagasaan daw siya ng kotse. Sinundo lang din ako ng isang kapitbahay at hindi hatid dito. Didiretso na raw kasi ng isang tricycle dito sa ospital ang anak natin. Ano? Nasaan ang driver ng kotse na nakabunggo sa anak natin? Nasaan ang gago na yun? Kakausapin ko siya. Malilintikan siya sa akin! Mahal, wala siya dito. Dahil ang sabi ng mga nakakita sa aksidente, mabilis daw na umalis ang kotse pagkatapos niya mabangga ang anak natin. Mabuti na lang talaga may mabuting loob na nagdala kay Sarah dito sa ospital. Napakawalang iya niya. Iniyaan niya ang anak natin pagkatapos ng masagasaan. Wala man lang bang nakakita ng plate number ng kotse na yun? Masyado raw mabilis talaga yung pagpapatakbo ng kotse. Kaya wala nakakuha ng plate number niya. Ang gagong yun! Huwag ko
kung sino talaga siya dahil mapapatay ko siya! Anong sabi ng doktor? Nakausap mo na ba siya? Kamusta na si Sarah? Maayos na ba siya ngayon? Nakausap ko na yung doktor kanina lang. Ang sabi niya, malakas daw ang pagkakatama ng ulo ni Sarah sa semento. At kailangan daw siyang maoperahan sa lalo madaling panahon. Pero gagawin naman kaagad nila ang operasyon, di ba? Hindi pa nila magawa ngayon. Bakit? Dahil nanghihingi sila ng down payment para sa operasyon. Akala ko ba ang sabi nila, kailangan nang maoperahan ng anak natin? Bakit mas inuuna nila makuha ang pera kaysa iligtas ang buhay ng anak natin? Yan nga rin yung sabi ko sa kanila eh. Nagawin na nila kung ano yung dapat gawin para mailigtas ang buhay ni Sarah. Pero kailangan daw talaga muna natin magbayad kahit kalahati lang para dun sa operasyon. Mahal, masyadong malaki yung halagang hinihingi nila. Sahid na tayo. Wala na tayong pera. Ano bang klaseng hospital to? Bakit mas mahalaga sa kanila ang pera kaysa buhay ng isang tao? Mahal, anong gagawin natin? Ayokong mawala si Sarah. Ayoko na mawala ng anak. Hindi ko kakayanin. Sa totoo lang, hindi ko na talaga alam. Ano ba kasi mga pagsubok nung dumarating sa atin ngayon? Bakit tayo na lang ang kailangang bagsakan ng mga to? Mahal, ayokong panghinaan ng loob pero hindi ko na talaga alam ang gagawin natin. May dapat lang ako singilin. Mahal, taga saan ka pupunta? Dapat pagbayarin ko ang pinagmula ng problema nating to. Mahal, bumalik ka dito! Mahal! Naging kritikal ang lagay ng anak namin ni Rina. Kailangan daw siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Tinakasan siya ng nakabangga sa kanya, said na ang naipon naming pera. Papadudot yon ang mga salitang paulit-ulit na umiikot sa loob ng isipan ko habang mabilis akong naglalakad palabas ng ospital. Naguguluhan na ako. Unti-unti nang nagdidilim ang paningin ko. Hindi ko na alam kung saan pa ba ako kukuha ng pera dahil said na ang ipon namin ni Rina. Ilang buwan na nga rin kaming hindi nakakabayad ng upa sa bahay at marami na kaming utang sa tindahan ng kapitbahay. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Sino pa ba ang dapat kong lapitan? Papadudot, hindi ko na maintindihan kung pagsubok pa ba o parusa na itong nangyayari sa amin ng pamilya ko o sa akin. Pero bakit? Ano bang naging mabigat na kasalanan ko para bigyan ako ng ganito kabigat at sunod-sunod na parusa ng Diyos? Naging mabuti akong tao noong nasa probinsya pa ako. Naging mabuti akong asawa kay Rina at ginawa ko ang lahat para maging isang mabuting ama sa mga anak ko. Pero bakit ako pinaparusahan ng ganito? At kung talagang pagsubok lamang ito ay bakit sunod-sunod? Bakit sobra namang bigat na para bang gusto na akong pasukuin? Papadudot, hindi ko talaga alam kung saan ako pupunta ng gabi na yon. Nakita ko na lamang ang sarili ko na nasa tapat ng bahay ng kumpare kong si Arnel. Ang taong naging punot dulo kung bakit naging miserable ng ganito ang buhay namin ng pamilya ko. Arnel! Arnel, buksan mo tong pinto! Arnel! Bubuksan mo ba to o wawasakin ko tong pinto ng bahay mo? Pare, ano bang ginagawa mo dito sa bahay namin? Bakit ka nagwawala? Kasalanan mo lahat tong hayop ka! Pare, tama na! Kung hindi dahil sa'yo, hindi magkakandala-sila ang buhay ng pamilya ko! Kasalanan mo! Kasalanan mo lahat! Pare, tama na. Hindi naman ako lalaban sa'yo dahil alam ko na may atraso talaga ako sa'yo. Bakit mo kailangan gawin yun? Arnel, alam mo na wala akong kasalanan.
Bakit kailangan mo pang idama yung pangalan ko? Pasensya ka na talaga pare. Naipit lang ako eh. Ang sabi ng mga kasama ko, idawit ko raw ang pangalan mo. Kasi nakasama ka nung gabi na nagiinuman kami at pinag-uusapan ng tungkol sa planong pagnanakaw namin. Pero pinigilan ko nga kayo, di ba? Sinabi ko sa inyo na huwag nyo lang ituloy. Hindi nyo ako kasama. Wala akong kasalanan. Isa mapilit sila eh. Saka, gipit din ako. Alam mo naman na hindi ako kasing swerte mo eh. Hindi ako swerte. Lahat ng meron ako sa buhay at trabaho ko, pinaghirapan ko lahat yon. At alam mo yun, Arnel. Saksi ka sa lahat ng pagsusumikap ko para sa sarili at pamilya ko. Pero lahat yun sinira mo. Lahat yun nawala ng dahil sa'yo. Pare, bakit kinukuha mo yung kutsilyo namin sa lamesa? Pare, baka naman pwedeng pag-usapan natin ito na maayos. Baka... Wala nang maayos dahil sinira mo na ang lahat. Nang dahil sa'yo, nasira ang buhay ng pamilya ko. Nawala ang bunsong anak ko. At ngayon, nag-aagaw buhay ang panganay kong anak. Anong nangyari kay Sarah? Na-aksidente siya at ngayon critical ang lagay niya sa ospital. Alam mo, Arnel, hindi naman mangyayari ang lahat ng to kung hindi mo ako sinira sa trabaho ko. At siguro ang oras na para singilin kita sa ginawa mo. Anong ibig mo sabihin? Parang Alan, bitiwan mo na yung kutsilyo. Magkumpare tayo. Baka naman... Ayun na nga eh. Sa lahat ng tao, ikaw pa talaga ang gagawa sa akin nito? Ikaw na kaibigan at kumpare ko? Papatayin talaga kitang hayop ka ngayon! Pare, magunos dili ka. Lulud ako sa harapan mo at magmamakawa ako na huwag mo akong patayin, pare. Huwag mong gawin ko ano man ang nasa isip mo. Huwag mo lalo sirain ang buhay mo, ang pamilya mo. Kung kailangan mo ng pera, kahit wala ako ngayon, pipilitin ko makatulong. Saka babawin ko na lahat ang sinabi ko sa boss natin. Huwag mo lang ituloy yung binabalak mong gawin, pare. Isipin mo ang pamilya mo, si Rina, si Sarah, alam ko naman na makakaligtas siya. Huwag mong gawing mas magulang buhay mo ngayon, lalo na ang buhay nila. Hindi naman talaga ako mamamatay tao. At mas lalong hindi ako kasing sama mo. Hindi ko na kasi talaga alam, Arnel. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay ko. Hindi ko na alam. Papadudot, muntik na talagang magdilim ang paningin ko ng gabi na yon. Mabuti na lamang at nagawa pang bitawan ng nanginginig kong kamay ang hawak kong kutsilyo. Mabuti na lamang at napigilan ko ang plano kong gawing paghihiganti kay Arnel. Alam ko namang mali ang bagay na tumatakbo sa isipan ko ng gabi na yon. Pero mas mali ang ginawa niya sa akin, Papa Dudut. Nang dahil sa inggit na nararamdaman niya sa sinasabi niyang swerte na dumating sa akin ay nawala ang bunso kong anak. At ngayon ay nag-aagaw buhay naman ang panganay ko. Si Arnel ang punot dulo ng lahat kaya pumasok sa isipan ko na gantihan at singilin siya sa paraan na alam ko. Pero sa huli, Papa Dudut, mas nanaig sa akin ang awa sa sarili ko, sa kanya at sa pamilya ko. Tama ang mga sinabi ni Arnel. Sa plano kong gawin na paghihiganti sa kanya ay ang mag-ina ko lamang ang pinahihirapan ko. At ayoko nang mangyari yon lalo na kung ako pa ang dahilan. Nang araw na yon, Papa Dudut, ay napakarami kong naging tanong sa nangyari sa buhay ko. Ano ba talaga ang dapat kong gawin? Kanino na ba ako dapat lumapit? At kung meron talagang awa ang Diyos, bakit kailangan niyang pagsabay-sabayin na ibagsak sa akin ang napakaraming pagsubok na ito sa buhay ko? Bakit niya kailangang pahirapan kami ng ganito ng pamilya ko? Papa Dudut, umalis ako sa bahay ni Arnel na gulong-gulo pa rin ang isipan ko. Hindi nababawasan ni Katiting ang bigat na nararamdaman ko. Pero dala ko pa rin ang kutsilyo na nakuha ko mula sa lamesa ni Arnel. Inilagay ko yon sa loob ng bag na dala ko bago ako umuwi ng bahay namin. Pagsak ang mga balikat at pakiramdam ko ay pasang ko ang daigdig ng dahan-dahang kong buksan
ang pintuan ng bahay namin. Ang bahay na hindi kalakihan pero maayos kesa sa una naming tinirhan ng pamilya ko. At dito sa bahay na ito ay muli kaming bumuo ng mas malaking pangarap ng asawa ko. Ang nasa isip ko noon, Papa Dudut, ay may pag-asa pa kaya na maabot namin ang pangarap na yon sa ganitong klase ng sitwasyon namin ngayon. Paano kung hanggang dito na lamang talaga kami? Paano kung hanggang dito lang talaga ako? Sa totoo lang kasi, Papa Dudut, ay hirap na akong makita na naghihirap ang pamilya ko nang dahil sa akin. Buti sana kung ako lang. Kaya ko magtiis at kayang-kaya ko, pero nadadamay na rin sila sa kapalpakan ko sa buhay. At mas triple ang sakit na dulot noon para sa akin. Papa Dudut, nang tuluyan akong makapasok sa loob ng bahay namin ay umupo ako bago ko nilabas ang kutsilyo mula sa bag ko. Isa lang ang naisip kong paraan para hindi ko na maramdaman ang bigat na ito. Isa lang ang dapat kong gawin sa buhay ko. Panginoon, alam kong isang napakalaking kasalanan po itong gagawin ko. Pero hindi ko na po talaga kaya ang mga pagsubok na ibinibigay niyo sa akin. Hindi ko na po kayang makita na nahihirapan ang mag-ina ko nang dahil sa akin. Ayoko na pong maghirap sila. Mas lalong ayoko na pong makita silang nahihirapan. Panginoon, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Mahal? Nakauwi ka na ba? Diyos ko, Mahal! Bakit may hawak ang kutsilyo? Akin na nga yan! Ano bang gusto mong gawin sa sarili mo? Hayaan mo na ako, Rina. Hayaan mo na ako mamatay. Bakit ko naman gagawin yon? Mahal, kailangan kita! Kailangan ka namin ng anak mo! Kaya nga ako lumalaban dahil ang buong akala ko, lumalaban ka rin para sa amin! Nahihirapan na kasi ako. Bakit ako ba? Kami ng anak mo! Hindi ba kami nahihirapan? Ala naman! Hindi lang naman akong lumalaban dito! Oo, critical ngayon si Sarah sa ospital. Pero kahit siya, patuloy rin siyang lumalaban para mabuhay. Please naman lumaban ka naman para sa amin. Alam kong hindi na biro itong pinagdadaanan natin ngayon. Mula nung mawalan ka ng trabaho, sa pagkawala ng baby natin, tapos ito ngayon, yung aksidente ni Sarah. Pero Mahal, hindi ba ang sabi natin, kukuha tayo ng lakas sa bawat isa? Nandito pa ako! Lumalaban! At kung nanghihina ka na, kunan mo ako ng lakas para sa sarili mo! Hindi ko na kasi kayang makita kayong nahihirapan ng dahil sa akin. Wala kang kasalanan! Ginagawa mo ang lahat para sa amin ng anak mo! Bakit ba kasi kailangan pang magsabay-sabay nitong parusa sa akin? Bakit kailangan pa kayong idamay ng Diyos sa pagpaparusa niya sa akin? Huwag kang magsalita ng ganyan! Hindi ito isang parusa! Pagsubok lang to para sa atin. At alam nating dalawa yon. Yun naman ang palaging sinasabi natin, di ba? Sinusubukan lang ng Diyos ang pananalig natin sa Kanya at yung katatagan bilang isang mag-asawa. Pero bakit napakabigat naman? Bakit kailangan na sunod-sunod at para bang wala nang katapusan na pagsubok to? Bakit kailangan niyang kunin si baby sa atin? Bakit kailangan na magkaganito ang panganay natin? Bakit tayo? Bakit tayo pa? Siguro ngayon, Mahal, wala pa sa atin ang sagot sa mga tanong na yan. Dahil hindi pa naman natin nalalampasan ang lahat eh. Pero sa oras na nagpakatatag tayo at hindi tayo sumuko, malalaman natin lahat kung bakit.
Mahal, ang importante naman ngayon, lumalaban ako. Lumalaban si Sarah. Pakiusap naman Lumaban ka rin para sa aming dalawa. Kaya naman natin to Malalampasan natin lahat to. Mahal, patawarin mo ko. Patawarin mo ako kung muntik na ako sumuko. Sorry. Sorry talaga. Okay lang, mahal. Naiintindihan kita. Pero please lang. Please, samahan mo naman ako na magpakatatag at lumaban. Kailangan kita Kailangan ka namin ng anak natin. Oo. Lalaban na ako. Magpapakatatag na ako para sa inyo. Pangako, hindi na ako ulit bibitaw pa. Hindi na. Papadudot kahit papaano ay nabawasan ang bigat na nararamdaman ko dahil sa mga sinabi ni Rina. Pilit silang lumalaban ng anak ko kaya dapat ay ganun din ako. Kahit na hindi ko pa rin naiintindihan kung bakit ba ito nangyayari sa amin, ay babangon na ako at muling magpapakatatag para sa mag-ina ko. Ayaw ko na akong maging dahilan para panghinaan sila ng loob. Lalo na ang asawa ko. Siya ang mulat sa pool na kinukuhanan ko ng lakas. Kaya dapat lang nasuklian ko ang lahat ng yon. Suklian ko ng katatagan at tibay ng loob niya na malalampasan namin ang lahat ng pinagdadaanan namin sa ngayon. Papadudot kinabukasan ay bumalik na sa ospital si Rina habang ako naman ay dumiretso ng munisipyo upang humingi ng tulong pinansyal. At dahil malapit na ang eleksyon ng taon na yon, kahit papaano ay may naiabot sila sa akin na pera na pandagdag para sa operasyon ng anak ko. Kulang pa yon pero malaking tulong na rin para kay Sarah. Papadudot kahit na walang kain at maayos na tulog ay meron pa rin akong lakas para tumuloy na bumiyahe patungo sa ospital. Gusto ko nang makita si Sarah. Wala man siyang malay o hindi man niya marinig ang mga sasabihin ko. Ipaparamdam ko sa kanya na lumalaban ang tatay niya para sa kanila ng nanay niya. Kayo ba si Alan, ang tatay ng bata? Oo, ako nga po. Sino po kayo? Ako si Mrs. Gomez. Ako ang nanay ng nagmamaneho sa kotseng nakabangga sa anak ninyo. Anak nyo ang muntik nang pumatay kay Sarah? Nasaan ang anak nyo? Ilabas nyo siya! Nasaan siya? Pasensya na talaga kayo sa nagawa ng anak ko. Patawarin niyo sana siya. Hindi naman talaga siya masamang tao. Kung hindi siya masamang tao, hindi niya dapat tinakbuhan ang anak ko. Hindi niya dapat inayaan na mag-agaw buhay ang isang batang sinagasaan niya. Sa maniwala kayo at sa hindi, natakot lang siya. Pero nang makauwi siya sa bahay namin, umiiyak niyang inamin sa akin ang lahat. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na hindi niya sinasadya ang nangyari. Mrs., muntik nang mapatay ng anak niyo ang anak namin. At ngayon, critical pa rin ang lagay niya. Iniwanan ng anak niyo ang anak kong nag-aagaw buhay sa kalsada. Kaya nga ako mismong nagdala sa kanya sa presinto para panagutin siya sa nagawa niya. Kaya nandito ako hindi lang para makipag-areglo sa inyo o ano. Ako na ang humihingi ng tawad para sa anak ko dahil nakita ko kung paano niya pinagsisisihan ang hindi niya pagtulong sa batang nabangga niya. Pero bakit hindi siya ang iharap mo sa amin? Bakit kailangan na kayo pa ang humingi ng tawad para sa kanya? Dahil takot na takot siya na baka hindi ninyo siya magawang patawarin. Alan, Rina, kung hindi ninyo mapapatawad ang anak ko, hayaan nyo na lang na tulungan ko kayo sa lahat ng gastusin nyo dito sa ospital. Umaasa ako na kapag nakaligtas ang bata mula sa aksidente, mapapatawad ninyo ang anak ko. Kahit kailan, hindi ko mapapatawad ang anak nyo. Kung kaharap ko lang sana siya ngayon,
Baka ilang beses ko nang binasag ang mukha niya! Hindi ko kayo masisisi kung ano man ang galit na nararamdaman niyo para sa anak ko. Magulang din ako at naiintindihan ko. Pero please, hayaan niyo akong tumulong sa lahat ng gastusin niyo dito sa ospital. At kung makakaligtas siya mula sa operasyon na sinasabi ng asawa ninyo, hindi ko kayo pipilitin na iatras ang demanda laban sa anak ko. Gusto ko lang talaga na makatulong dahil pinagsisisihan na ng anak kong nangyari. Gusto ko lang na mapatawad niyo siya sa kahit na anong paraan ng pagpapatawad na kaya ninyo. Kahit yun lang. Kahit yun lang ang maging kapalit. Papa Dudut, hindi na nga namin tinanggihan ni Rina ang tulong na ibinibigay ni Mrs. Gomez para sa operasyon ni Sarah. Sa loob din ng linggo na yon ay nagawa ang operasyon at naging matagumpay ang lahat. Nailigtas na mula sa kritikal na kalagayan ng panganay at nag-iisa naming anak ni Rina. Kagaya nga ng sinabi ni Mrs. Gomez, Papa Dudut, hindi niya kami pinilit na iatras ang demanda sa anak niya. Pero hinarap namin siya ni Rina. Kinausap namin ang lalaking naging dahilan upang muntikan nang mawala sa amin si Sarah. Papa Dudut, nang magkaharap-harap kami ng anak ni Mrs. Gomez, doon ko napatunayan na totoo ang sinasabi niya. Halos lumuhod kasi sa harap namin ni Rina ang lalaki habang humihingi ng kapatawaran. Dahil sa nagawa niyang pag-iwan kay Sarah pagkatapos niya itong mabangga. Nataranta lang daw talaga siya noon at natakot. Nang makarating daw siya sa bahay nila at masabi kay Mrs. Gomez ang mga nangyari, ay doon lamang daw niya naisip na hindi niya dapat iniwanan si Sarah sa kalsada na nag-aagaw buhay. Dapat tinulungan niya ito at siya mismo ang nagdala sa ospital. Papa Dudut, siya ay nagmakaawa na iatras namin ang demanda. Nagmakaawa siya na ibigay namin sa kanya ang kapatawaran na hinihingi niya dahil sobrang nagsisisi na raw siya. Sa totoo lang ay naaawa din ako sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko na nga nagawa ang sinasabi ko na babasagin ko ang mukha niya para lamang maiganti ko ang anak ko. Kaya tahimik na lang din kami ni Rina na umalis ng presinto. Papa Dudut, sa paglipas ng araw na nakikita namin na nagiging mabuti na ang lagay ni Sarah ay gumawa kami ni Rina ng isang malaking desisyon. Ang iatras ang demanda sa taong nakabangga at muntik nang maging dahilan ng pagkawala ng anak namin. At dahil doon ay muli kaming kinausap ni Mrs. Gomez. Labis-labis siyang nagpapasalamat sa aming mag-asawa at muling nag-abot ng pera para daw sa mga kakailanganin panggamot ni Sarah. Ganon din ang ginawa ng anak niya. Pagkatapos niyang muling humingi ng tawad sa amin ni Rina at sa mismong anak ko, nagpasalamat siya para sa pag-atras namin sa kaso at sa kapatawaran na ibinigay namin sa kanya. Papa Dudut, ngayon ay may 8 taon nang nakakalipas mula nang mangyari ang sunod-sunod na pagsubok na yon. Nasa high school na ngayon si Sarah, ang asawa ko si Rina ay nagbabantay ng munti naming tindahan. At ako naman ay nagtatrabaho bilang security guard sa isang bangko dito sa Maynila. 8 taon na ang nakakalipas, pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. Dahil hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa alaala ko ang mga pagsubok na pinagdaanan namin ang pamilya ko. Papa Dudut, dati ay ilang ulit kong tinatanong ang mga dahilan ng mabibigat na mga pagsubok na ibinagsak sa akin na para bang wala ng katapusan. Pero tama si Rina. Malalaman lang namin ang dahilan kapag nalampasan na namin ang lahat. Dahil mula nang malampasan namin ng pamilya ko ang mga pagsubok na yon, ay muling umayos ang buhay namin, doon nagsimulang masagot ang mga katanungan ko. Doon ko mas naintindihan ang mga dahilan na sinasabi niya. Ang mga dahilan ng pagsubok na sunod-sunod na ibinabato sa akin. Una ay upang subukin ang tibay ng pagmamahalan at samahan namin bilang mag-asawa. Pangalawa ay upang lalong patatagin ang pananalig ko sa Poong May Kapal na hindi niya kami pababayaan, at pangatlo
upang matutunan ko kung paano ang magpasalamat at magpatawad. Papadudot, dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko na ito. Umaasa ako na maraming natutunan ang ating mga kabarangay sa kwento ng buhay na ibinahagi ko para sa araw na ito. At sana'y marami pa kayong mga kapuso at kabarangay na kagaya ko ay nabigyan ng inspirasyon na magbahagi ng kani-kanilang kwento ng buhay. Ang inyong kabarangay at kapuso, Alan. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Forever! Barangay LS 97.1. 97.1. Forever. Kapag mahal mo, babalikan mo. Kapag mahal mo, anuman ang ginawa niya, babalikan mo. Araw-araw mo siyang pipiliin kahit masakit. Araw-araw mo siyang mamahalin kahit alam mong laso na siya sa sistema mo. Kapuso, nagmahal ka na ba ng ganito? Yung pagmamahal na kahit na anong gawin mo, kahit na iwasan at labanan mo, kahit maging sobrang sakit pa niya sa damdamin mo, ay babalikan mo pa rin. May mga tao ba na nagsabi sa'yo na huwag mo nang balikan ang pag-ibig na minsang nanakit sa'yo? Naniwala ka ba sa kanila at sinunod mo ang kanilang payo? O kasama ka sa marami na mas piniling huwag kilalanin ang payong yon at piniling bumalik sa taong nanakit sa'yo? Si Julio minsan ay nagmahal, minsang nasaktan, minsang iniwan. Babalik kaya siya sa babaeng naging dahilan kung bakit siya nagmahal, nasaktan at naiwan? Dear Papa Dudut, lumabas ako ng bahay at handang-handa na akong makita siyang muli. Nakakamiss siya. Gusto ko na ulit siyang makumusta. Matagal-tagal din bago ako nagbalik ng probinsya at sa pagbalik ko ay siya ang una kong gustong makita. Kaya naman pinaghandaan ko ang araw na ito. 10:00 noon ng umaga nang matapos akong mag-ayos. Nakailang balik pa ako sa lumang salamin sa aming sala bago ako napangiti. Paboritong-paborito niya ang polong suot ko ngayon. Ang sabi kasi niya ay mas lalo akong gumagwapo kapag suot ko ang maalaula pang kulay na polong ito. Simple lang. Nakakalutang daw ng itsura. Lagi ko yung pinapaniwalaan sa kanya. Lagi akong naniniwala sa mga sinasabi niya. Dati pa man. Mahal ko eh. Kapag mahal mo ay maniniwala ka sa kanya. Kapag mahal mo, imposible man ang mga salita niya, pero sa pandinig mo, nagiging posible ito. Umalik muna ako sa pisngin ng aking ina bago ako umalis habang hawak-hawak sa aking kanang kamay ang isang karton ng hopyang baboy. Paborito niya ito. Hawak ko naman sa kaliwa ang isang puting rosas. Hindi siya mahilig sa bulaklak. Dati, naaalala ko pa. Kapag inaabutan ko ito ng bulaklak ay nagagalit siya. Sayang lang daw dahil mamamatay din. Hayaan ko na lang daw ito sa lupa kung saan siya nakakakuha ng tamang nutrisyon para mas lalong gumanda ang pamumukadkad niya. Pero iba kasi ngayon. Espesyal ang araw na ito dahil kaarawan niya. Mapapatawad naman siguro niya ako kung sakaling iabot ko sa kanya ang puting rosas para maramdaman niyang espesyal siya sa akin. Sa paglabas ko ng bahay ay nakangiti ako habang ini-imagine ang kanyang maliit na mukha at dalawang maliit na beloy sa gilid ng kanyang labi. Ang singkit niyang mga mata na laging nakangiti. Napakaganda nito at napakaswerte ko dahil
Isa ako sa mga kakaunting tao na nakasilay ng gandang yon. Habang naglalakad ay panay ang lingon ko habang sakaling may habal-habal na dumaan sa aming maliit na liblib na baryo. Baka lang naman. Wala namang masamang umasa. Pero wala talaga. Mas pinili ko na lang na magmadaling maglakad para kung sakaling wala talagang masasakyan ay marating ko man lang ang aking pupuntahan bago magtanghalian. Medyo may kalayuan kasi ang lugar niya at ayos lang kung lalakarin ko yon sa gitna ng papatirik na araw. Isa lang ito sa mga sakripisyong handa kong gawin, makita lang siya. Mahal ko eh. Kapag mahal mo ay handa kang magsakripisyo. Sa aking paglalakad ay may umagaw ng aking pansin. Isang babae na nakamaong ng butas-butas at nakasuot ng polong checkered at naka-rubber shoes ng itim. Nakabagpak ito at nakasombrero na parang pang summer. Nakasalamin din. Halatang init na init siya at halatang parang naliligaw. Halatang hindi siya taga rito. Lalagpasan ko na sana siya kasi kailangan kong magmadali pero nang makita niyang nakatingin ako sa kanya, ay agad itong tumakbo papalapit sa akin. At kinausap ako. Dito magsisimula ang aking kwento. Kuya, baka naman pwedeng magtanong. Ano yun? Ako nga pala si May. Hindi ako taga dito eh. Nawawala ako. Ano ba kasing ginagawa mo rito? May pupuntahan lang akong tao. Kailangan ko kasi siyang ma-interview para dun sa trabaho ko. Sino ba yon? Di naman malaki ang baryo namin. Malamang kilala ko yan. Si Mang Inocencio po. Ah, si Impong Sensyo. Baka nga ho yun. Yung gumagawa ng mga tapayan at palayok. Opo, yun nga po yun. Kilala ko yun. Madadaanan ko yun sa pupuntahan ko. Pwede po bang makisabay sa inyo? Maglalakad ako. Ayos lang ba sa'yo yun? Wala po bang taxi dito? Jeep nga, wala eh. Taxi pa kaya. Tricycle po. Alanganin. So kailangan po talagang maglakad? Malayo po ba? Malayo pero kung magkakwentuhan naman tayo, di mo mararamdaman ng layo. Saka maganda ang lugar namin dito. Makikita mo ang ganda ng mga bundok at kalangitan. Maraming iba't ibang puno na tutulong para mahanginan tayo. Sige po. Sigurado po ba kayong ayos lang? Aayain ba kita kung hindi? Baka po makabagal lang ako sa lakad ninyo eh. Ayos lang. Kailangan ko rin kasi ng kasabay para di naman nakakainip ang paglalakad ko papunta sa kanya. Sa kanya? Oo, sa kanya. Sa taong mahal ko. Kaya pala kayo may dalang rosas at… Hopya. Paborito niya to eh. Asawa po ninyo? Masasabi mo ang ganun? Ha? Parang ang labo po ah. Lilinawin natin yan habang naglalakad tayo. Si Liza ang pupuntahan ko, ang dadalawin ko. Siya ang aking unang pag-ibig. Ang unang lahat sa akin, ang aking one great love, ang aking soulmate, ang lahat-lahat sa akin. Dito kami sa baryo nagkakilala. Inaanak siya ng aking ina at madalas sila sa bahay dati noong mga bata pa lamang kami dahil nga sa matalik na magkaibigan ng nanay ni Liza at ng nanay ko. Saka magka-sosyo rin sila sa pagbebenta ng tinapa kaya pati kami ay napapasama kapag nagbebenta sila. At dahil nga doon ay naging malapit kami sa isa't isa, Papa Dudut. Madalas na nga rin kaming pinagpapare sa mga okasyon tulad ng kasal. Flower girl siya, ring bearer naman ako. Sa Flores de Mayo, sa lahat-lahat, kami lagi ang magkapares. Lagi na nga niyang sinasabi na magkakatuluyan kami balang araw. Ramdam daw nila yon. Kaya naman nung minsang may magawing manghuhula sa amin ay pinahula ang aming mga palad kahit mga bata pa lamang kami. Ang sabi na manghuhula ay magiging kami. Magmamahalan kami ni Liza kapag nasa hustong edad na kami pero doon siya nagkamali. Dahil bago pa man kami umabot sa edad na 18 ay kapwa na naming naramdaman na mahal namin ang isa't isa. Hindi ako nahirapang ligawan siya kahit na alam kong maraming gustong sumubok. Dahil nga siguro nabakuran ko na siya, bata pa lamang kami.
Kaya tuloy ilag na ang ibang mga lalaki sa amin. Hindi na sila nagtangkang manligaw dahil pakaramdam nila talo sila sa akin at totoo yon. Nang magtapat ako ng pag-ibig ko kay Liza, sinabi niyang pareho lamang kami ng nararamdaman. Hindi na niya ako pinagpatuloy sa panliligaw at agad-agad ay sinagot na niya ako. Ako ang naging pinakamasaya sa aming baryo noon nang opisyal na maging kami na. Naging doble ang saya ng nararamdaman namin mula noong may kumpirmasyon ang aming relasyon. Walang humadlang. Kahit na 16 years old lamang kaming pareho ay approve na sa aming pamilya ang aming relasyon. Alam naman daw nila na doon rin ang punta naming dalawa. Bakit pa raw namin hihintayin na maging 18 kami pareho? Inaasahan naman ng lahat na kami na nga ang magkakatuluyan. Yun din naman ang inaasahan namin ni Liza. Alam kong masyado pang maaga para mag-decide na siya na nga ang babaeng makakasama ko sa habang buhay, pero iba kasi ang nararamdaman ko noon. Kahit sabihing bata pa ako, alam kong nagmamahal na ako ng totoo at hindi ko hahayaang mawala yon. Gagawin ko ang lahat, wag lang siyang mawala sa akin. Dahil siya ang pag-ibig ko. Siya ang gagawin kong buhay ko. Araw-araw sa eskwela man yan o sa pagtulong sa pagbebenta ng tinapa ay kasama ko si Liza. Walang sawa. Ganon nga siguro kapag nagmamahal ka ng totoo. Hindi ka magsasawa kahit na tanging mukha na lamang niya ang nakikita mo sa pagmulat at sa pagpikit ng iyong mga mata. Araw-araw. Bago lumubog ang araw ay sinisigurado naming dalawa na nakatapos na kami sa lahat ng aming gawain para sabay kaming pupunta sa bukid at doon ay papanoorin namin ang pagpula ng kalangitan dahil sa pamamaalam ni Haring Araw. Ang maganda pa rito ay nakikita namin ang mga ibong sabay-sabay na nagliliparan. Parang mga batang nagmamadaling umuwi bago magdilim. Kapag sila na ang humalo sa kalangitan ay mas lalo itong gumaganda. Mas lalong nakakaakit tignan. Walang sawa. Walang palya namin itong ginagawa ni Liza. Yon ang pangako namin sa isa't isa. Bawat paglubog ng araw ay dapat kaming magkasama at pagmamasdan nito hanggang sa pagtanda. Yon ang gusto naming mangyari. Yon ang aming pangako. Tutuparin namin ito dahil ito ang pangako ng totoong pag-ibig. Parang mahal na mahal niyo po talaga siya, kuya. Mahal na mahal na mahal. Oo, sobra ko siyang mahal. Ang swerte naman po niya. Swerte rin naman ako sa kanya. Ano po ba yung nagustuhan niyo sa kanya? Lahat-lahat. Pero ang pinaka-paborito ko yung di siya makagawa ng desisyon hanggat hindi ako kinakausap. Lagi kasing nalilito yun sa pipiliin at gagawin. Kaya kailangan niya lagi ng tulong ko para makapagdesisyon siya. Yun talaga ang paborito niyo? Parang ang hirap namang gustuhin yun sa isang tao. Hindi marunong mag-decide ng mag-isa. Kailangang dumepende sa iba. Para sa'yo. Pero para sa akin, yung ganong ugali niya ang pinakagusto ko. Kasi nararamdaman ko na mahalaga ako sa kanya. Na mahalaga ang sasabihin ko sa kanya. Na may tiwala siya sa mga salita ko. Ang sarap kaya sa pakiramdam na ikaw yung paniniwalaan at pagkakatiwalaan ng taong mahal mo sa mga desisyong gagawin niya. Malaking bagay na yun para sa mga lalaking tulad ko. Sa bagay, mukhang masayang-masaya talaga kayo, no? Parang wala kayong pinagdadaanan sa relasyon. Siyempre meron din. Pero mas gusto ko mag-focus sa mga magagandang nangyayari sa amin kaysa sa di magaganda. Para sa akin, yun ang sikreto para araw-araw mo siyang mahal. Ano naman yung mga paborito ninyong masasayang alaala na kasama siya? Lahat ata paborito ko eh. Pero pipiliin ko lang yung sasabihin ko sa'yo ngayon kasi baka di tayo matapos kung sasabihin ko lahat. Naaalala ko dati, Papa Dudut, noong unang araw na naging kami ay halos hindi ako makagalaw.
Hindi makapagsalita dahil sa kabiglaan at kaba. Nakaupo kami noon sa upuang kawayan sa likuran ng kanilang bahay. Walang nagsasalita pero alam kong nakatingin ito sa akin kahit ako ay nakatanaw sa kawalan. Parang nakikita ko nga ang ngiti niya kapag nakatalikod ako. Medyo may distansya sa pagitan naming dalawa. Ewan ko ba, noong magkaibigan kami ay halos maging magkakulay na ang aming mga siko dahil laging magkadikit. Pero ngayong kaming dalawa na ay parang may kuryente na kapag nagdadampi ang aming mga balat ay naaalala ko pa noon. Nang hindi niya mahintay na magsalita ako ay agad nitong hinila ang aking mukha at saka hinalikan. Gulat na gulat ako noon. Hindi ko alam ang gagawin. Ito ang aking unang halik sa buong buhay ko. Alam kong ganun din siya dahil ramdam ko na hindi niya alam ang susunod na gagawin after ng halik na yon. Parang ang nagpapaligsahan sa panginginig ang aming mga labi habang magkadikit. Hindi alam ang susunod na gagawin. Ibubukas ba namin ang bahagyang mga bibig at ano ang susunod? Masyado pa ata talaga kaming bata sa halik na yon. Basta ang alam ko ay halos 1 minutong magkadampi ang mga labi namin at walang gumagalaw. Hanggang sa bigla na lamang itong natawa habang magkadampi ang aming mga labi. Marahil ay natawa siya sa biglang paghalik sa akin o natawa siya dahil para kaming mga tanga na magkadikit ng matagal ang aming mga labi. Humiwalay ito at doon ay tinuloy ang pagtawa. Sumabay na rin ako. Nawala ang tensyon sa pagitan namin. Nagkatingin ng kaming pareho, mata sa mata. Sabay kaming ngumiti at parang nababasa namin ang nilalaman ng utak ng bawat isa. Ganon nga siguro ata talaga kapag nagmamahalan kayo. Kahit walang salita, magkakaintindihan kayo dahil nauunawaan ng puso ang hindi mailabas ng mga salita. Masaya. Masaya ang magmahal. Sana ganito na lang kami lagi sa araw-araw. Sana nagmamahalang kami lagi-lagi. At dahil nga sa napasarap na ang kwento ko ay naligaw tuloy kami ng daanan ni May. Natatawa na lang kaming pareho. Humingi na lamang ako ng sorry kasi matagal-tagal na rin namang hindi ako nakakapunta sa aming baryo. Matagal-tagal ko nang hindi nakikita si Liza. Kaya siguro naging mapurol ang utak ko sa direksyon papunta sa kanila. Naiintindihan naman yun ni May, kaya naman nagtungo kami sa pinakamalapit na store para doon magpalamig muna dahil umaangat na ng todo ang araw. Napagod din kami ng bahagya sa paglalakad. Nauuhaw na kaming pareho. Kailangan ng malamigan ang aming mga lalamunan ng malamig na soft drinks. Naupo kami sa bangko sa harapan ng tindahan. May lilom naman ito dahil sa sako ng bigas kaya hindi kami naaarawan. Pabababain muna namin ng konti ang araw. Pakasakali para hindi naman kaming masyadong mapagod sa paglalakad. Saka muli kong inalala ang direksyon na pupuntahan namin. Basta ang ginawa ko lang ay inalala ko ang lugar na lagi naming nilalakaran ni Liza. Papunta sa kanila. Habang binabalikan ko yon ay naalala ko na kung paano ang pagpunta sa kanila. Alam niyo kuya, kanina habang naglalakad kayo, nung nakita ko kayo iniisip ko parehas din kitang naliligaw. Tsaka hindi ka taga dito. Pananamit mo pa lang, alam kong taga Maynila ka rin katulad ko. Pero nung sinabi mong taga dito kayo nabigla talaga ako. Taga dito naman ako talaga. Pero bakit kayo umalis? Kailangan Kahit na andito ang love of your life? Ang great love ko? Oo. Nakayanan niyo yun? I mean, ang hirap kayang malayo sa taong nakasanayan mo ng makasama araw-araw. Yung taong alam mong hindi ka mabubuhay ng masaya kapag hindi mo siya kasama. Yan yung nasa isip ko nun. Pero kailangan kong gawin para sa future namin. Hindi niyo ba nakikita na aasenso kayo rito? Hindi. Ikaw, nakikita mo bang aasenso ka kung nakatira ka sa maliit naming baryo? To be honest, hindi nga po.
Ako rin. Kaya kailangan ko umalis. Bakit po hindi sumama si Liza? Hindi niya kaya. Bakit naman po? Mahabang kwento eh. Marami pa naman tong soft drinks ko. Tsaka masyado pa pong mainit kung maglalakad tayo ngayon. Dito muna po tayo. Gusto kong marinig kung bakit hindi niyo siya nakasama papuntang Maynila. Kasi mahina lagi ang loob niya. Hindi niyo ba napalakas yung loob niya? Hindi eh. Lagi siyang takot. Kahit po makakasama naman niya kayo? Kahit makasama pa niya ako. Malaki ang takot niya sa Maynila. Para sa kanya isang malaking gubat yun. Na totoo naman po, di ba? Kahit naman gubat ang Maynila, kasama naman niya ako. Walang mananakit sa kanya. Yun naman pala eh. Bakit hindi niyo siya napilit? Hindi eh. Hanggang sa dulo, hindi. Eh paano niyo po napagpatuloy yung relasyon niyo kung sobrang magkalayo na kayo? Kinailangan kong pumunta ng Maynila para doon magkolehiyo. Mataas ang pangarap ng aking ina para sa akin. Gusto niyang malayo ako sa aming baryo dahil ang sabi niya, kung dito lamang ako ay walang mangyayari sa buhay ko. Magtitiis ako sa konting kanin, konting ulam, konting ginhawa. Totoo naman yon, kaya agad ako napapayag na magpunta ng Maynila. Kahit ang kapalit nito ay iwanan ko si Liza sa aming probinsya. Siyempre hindi naman ako kaagad umuo sa alok ng nanay ko. Pero kapag naiisip ko na sa pagtanda namin ni Liza, baka hindi ko maibigay ang buhay na maginhawa at masaya para sa kanya kung dito lamang kaming pareho. Dapat may isa sa aming maglalakas ng loob na kalabanin ng tadhana para manalo ng magandang buhay. At ako yon. Alam kong ako yon. Nung sinabi ko ang plano kong ito kay Liza ay natahimik siya. Hindi kumontra pero hindi rin sumang-ayon. Hindi ko siya mabasa noon at hindi ko alam kung ano ang totoong reaksyon niya sa pag-alis ko at kung sakaling papayagan ba niya ako. Siguro magta-30 minuto itong natahimik nang ibog ako sa kanya ang balita ko. Nang hindi ako makatiis ay kinausap ko ito. Tinanong ko siya kung ayaw ba niya akong magpunta ng Maynila. Umiling ito. Tinanong ko siyang muli at ayos lang ba kung pupunta ako ng Maynila. Umiling din ito. Mas lalo tuloy naging malabo. Pinilit ko siyang iharap sa akin at doon ay umamin na siya sa akin. Ayon sa kanya ay ayaw niyang pumunta ako ng Maynila pero hindi niya ako pipigilan kung sakaling eto na ang desisyon ko. Hindi ayaw sa kanya na malayo sa akin. Pero kung eto ang sa tingin ko ay ang tamang gawin, ay susubukan niyang suportahan ako. Hindi ko alam ang sasabihin noon at inaasahan kong pipigilan niya ako pero hindi niya ginawa. Sinabi lang nito ang kanyang saloobin na hindi siya masayang pupunta ako ng Maynila at malalayo sa kanya. Pero papayagan niya ako dahil ayaw niyang maging hadlang sa magandang buhay na ibibigay ng lungsod sa akin. Niyakap ko ito at sabay kaming nag-iyakan. Habang yakap ko siya ay parang ayoko nang umalis sa aming lugar. Pero sa tuwing maiisip ko naman na hindi ko mapapaganda ang buhay ni Liza at magiging pamilya namin ay biglang lalakas ang loob ko para ituloy ang aking plano. Nangako ako sa kanya na maghahanap ako ng trabaho doon habang nag-aaral. Para kapag nakapag-ipon na ako, kukunin ko na siya doon pero umiling siya. Umiling ng paulit-ulit. Nagtataka ako. Ang sabi niya ayaw niya sa Maynila. Takot siya sa gubat ng lungsod. Ayaw niyang mapasali dito. Kinumbinsi ko siyang hindi ganun doon. Pinalakas ko ang loob niya pero walang nagawa ang mga salita ko. Kahit kailan daw ay hindi siya tatapak doon. Basta ipangako ko lang daw sa kanya na kapag maayos na ang buhay ko roon, kapag nakuha ko na ang pangarap ko ay babalikan ko siya. Ang sabi ko nga ay hindi ko naman siya iiwanan talaga. Bakit ko siya babalikan? Kailangan ko lang malayo ng konting panahon
Pero hindi ibig sabihin nun ay iiwanan ko siya. Kami pa rin. Sinabi ko sa kanya ang plano ko na kapag maayos na ako roon ay sisimulan ko na ring ayusin ang buhay niya rito. Magsasama kami, magpapakasal, magkakaanak at magkakaroon ng maganda at maginhawang buhay dahil sigurado ako kapag natupad ko na ang pangarap ko sa Maynila, matutupad ko na rin ang pangako kong gawing maayos ang buhay ni Liza. Buti hindi po kayo nagkaroon ng problema nung nagkalayo na kayo. Problema? Ang dami. Lumala nung nagkalayo kami. Pero naayos niyo po? May mga pagkakataon na hindi. May mga pagkakataon na oo. Alin dun yung mas nangibabaw? Yung pagkakataon na hindi o yung pagkakataon na oo? Ikaw, ano sa tingin mo? Pagkakataon na oo. Mali. Pagkakataon na hindi. Sobrang bigat na po ba ng mga nangyari sa inyo habang magkalayo kayo? Oo eh. Lalo na nung nagsimula na akong mag-aral tapos sinabayan ko pa ng pagtatrabaho dun sa kantin ng universidad namin. Hindi niya po naintindihan yon? Hindi ko naman siya masisisi kung hindi kasi halos wala na akong oras sa kanya. Ni tawagan o i-text, hindi ko na magawa. Masyado ako nabigla sa mga bagong responsibilidad ko sa buhay. Kaya ganun, hindi ko na siya nasingit sa schedule ko. Pero sana naintindihan niya na ginagawa niyo lang yun para sa future niyo, di ba? Kahit kung ako rin naman nang nasa sitwasyon niya, hindi ko rin maiintindihan yun. Nangako ako na makakapagbigay ako ng oras sa kanya. Tapos sa huli, hindi ko naman nagawa. Kasi hindi niyo naman alam kung ano yung hirap na haharapin niyo sa Maynila, di ba? Oo, pero sana di na lang ako nangako kung ganun. Pero hindi ba dapat may panghawakan siya para ipagpatuloy niyo yung relasyon niyo? Kaya dapat lang na mangako kayo. Ayoko nangangako kung hindi ko matutupad. Masakit yun sa pagkalalaki ko. At mas masakit yun para kay Liza. Ano pong ginawa niyo? Sinubukan kong magbigay ng oras sa kanya. Nagawa niyo naman po. Hindi eh. Ano po nangyari? Nakahanap siya ng iba. At dahil nga halos nawala na kami ng komunikasyon, ay kumonekta na ito sa iba. Nabalitaan ko na lang isang araw na nakipagtanan nito sa dati naming kaklase noong high school na si Cesar. Si Cesar na bata pa lamang kami ay pinagpipilitan na ang sarili niya kay Liza pero hindi siya pinapansin. Ayaw ni Liza sa kanya dahil bata pa lang ay barumbado na ito. Kaya nagtataka ako kung bakit sa isang iglap ay pumatol ito dito habang kami pa. Sinubukan ko siyang tawagan at itanong kung bakit niya ito nagawa pero ayaw ako nitong kausapin. Durog na durog ako noon. Hindi ako makapag-focus ng maayos sa trabaho ko at sa pag-aaral. Buong buo akong nilamon ng sakit na ginawa ni Liza sa akin. Hindi ko alam kung saan magsisimulang kumuha ng mga sagot sa mga tanong sa utak ko. Ayaw niya akong kausapin. Galit ba ito sa akin? Ganon na ba ang galit nito sa akin kaya nagawa niya akong ipagpalit sa iba habang kami pa? Ano ba ang pwede kong gawin para mabawi siya? Mababawi ko pa ba siya? Mahal pa ba niya ako? Kasi ako mahal ko pa rin siya. Pero kung mahal niya ako, bakit nasa piling na siya ng iba? Kung mahal niya ako, hindi ba dapat ay sa akin siya? Umuwi ako ng probinsya at binaliwala ko ang pag-aaral at trabaho ko. Alam kong kailangan kong gawin ito para maging malinaw ang lahat sa utak ko. Kailangan kong makausap si Liza. Ipaliwanag niya sa akin kung ano ang dahilan niya para gawin ito. Makikinig ako. Maniniwala ako sa mga sasabihin niya kasi kahit ganito na ang nangyayari sa amin ay mahal na mahal ko pa rin siya. At hindi yon mababago kahit ano ang ginawa niya. Dumiretso ako sa bahay ni na Cesar kung saan sila nakatira. Walang nakakaalam sa biglang pagdating ko. Kaya nagulat si Liza nang makita niya akong nasa bakuran ng bahay ni na Cesar. Gulat na alam kong may halong pangungulila sa akin.
Ramdam kong nangungulila siya sa akin. Nakita ko yon sa mga mata niya. Naramdaman ko yon kahit na hindi niya sabihin dahil nakikita ng puso ko ang hindi nakikita ng mga mata ko. Anong ginagawa mo dito? Naghanap ng paliwanag. Paliwanag saan? Sa hindi mo pagpaparamdam? Alam mong busy ako sa pag-aaral at trabaho. Wala na akong oras para sa sarili ko. E di sana sinabi mo yun sa akin. Hindi yung isang araw wala ka nalang biglang paramdam. Julio, naghihintay ako sa'yo. Naghihintay ako kahit isang text mo lang para malaman ko naman kung ano ba tayo. May aasahan pa ba ako sa'yo? Babalik ka pa ba dito? Bumalik na ako. Huli na. Kasi may iba ka na? Si Cesar? Oo, Mahal mo ba siya? umalis ka na. Mahal mo ba siya? Marami pa akong gagawin, umalis ka na. Umalik ka na sa Maynila. Doon ka nababagay, hindi dito. Wala kang magiging buhay dito. Sagutin mo ang tanong ko. Mahal mo ba siya? Mahalaga siya sa akin kasi binibigyan niya ako ng oras. Mahalaga siya sa akin kasi hindi siya nangangako kung alam niyang alanganin siya. Pero mahal mo ba siya? Importante ba yon? Basta ang alam ko, hindi mo siya katulad. Oo, di ko siya katulad kasi ako may pangarap. Siya wala. Masakit kang magsalita porkit nakatikim ka lang na magandang buhay sa Maynila. Sinasabi ko lang ang totoo. Di ka ba nakatiis? Di ka man lang nakapaghintay? Para sa'yo rin naman tong ginagawa ko ah. Bakit di mo makita yun? Ang nakita ko lang sa nangyayari, ay napabayaan mo ko. Yun lang ang nakita ko. Hindi ka tumupad sa mga pangako mo kahit nasa malayo ka. Ipaparamdam mo sa akin na mahal mo pa rin ako. Na mahalaga pa rin ako. Na tayo pa rin. Lahat yun nawala. Hindi ka nagparamdam. Wala akong alam kung ano nang nangyayari sa'yo kaya nung dumating si Cesar. Kaya mo siya pinatulan? Kasi wala ako? Kasi siya yung nandyan. Siya yung gumagawa ng mga bagay na nakalimutan mo nang gawin para sa akin. Hindi yun sapat na dahilan para itapon mo lang lahat ng meron sa atin. Sapat na yun para talikuran ko lahat. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ko yun itatapon. Babawiin kita. Huwag ka na mag-aksaya ng oras. Ayoko na. Babawiin kita. Kay Cesar na ako. Babawiin kita. Umalis ka na. Mahal mo pa rin ba ako? Umalis ka na. Hindi ako sumuko. Babawiin ko siya, yon ang mga sumunod kong pangako. Alam kong marami akong pangakong hindi natupad pero sa pagkakataong ito, ang pagbawi sa kanya ang pangakong kailangan kong paghandaan at bigyan ng katuparan. Araw-araw akong bumabalik sa kanya para tanggapin niya ako. Araw-araw din niya akong tinatanggihan. Lahat ng balang meron ako papadudot ay nilalatag ko na sa kanya para maniwala siya na gusto ko siyang bumalik sa buhay ko. Na sumuko siya at pinili ang iba ay handa akong tanggapin yon. Basta tatanggapin din niya pabalik sa buhay niya. Pero naging matigas siya. Hindi ako mawawala ng pag-asa. Ramdam kong ako ang mahal niya at hindi si Cesar. Kailangan ko lang mailabas yon sa bibig niya. Kailangan kong mapaamin na mahal niya ako para makuha kong muli siya sa buhay ko. Awang-awa noon ang nanay ko sa nakikita niya sa akin na pabalik-balik kina Liza. Pero ang sabi ko ay hindi ako titigil. Kasi pag mahal mo, ilalaban mo hanggat kaya mo, hindi ba? At kung sakaling hindi mo na kaya, ay gagawa ka ng paraan para makaya mo. Matapos ang isang buwang pabalik-balik sa bahay nila, ay natsyempohan ako ni Cesar. Noong mga nakaraang dalaw ko kasi noon kay Liza ay laging wala si Cesar. Laging nasa bukid. Wala itong alam na paulit-ulit kong binabalikan si Liza para bawiin kaya naman noong nadatnan niya ako na kinukulit ko si Liza ay namuo ang galit nito at inambahan ako ng isang malakas na suntok na nakapagpabagsak sa akin pero hindi ako sumuko. Hindi anumang suntok tadya ko sakal ang magpapahinto sa akin para sukuan ko ang pag-asang magbabalikan kami ni Liza.
Tumayo ako noon para muling lumapit kay Liza pero bago ko pa magawa yon ay hinila na ako ni Cesar at itinulak papalayo kay Liza. Nagtaka akong lumapit pero mabilis si Cesar kaya naman pinaulanan ako nito ng maraming suntok at sipa. Pinapasuko na niya ako pero ayoko. Kahit na hinang-hina na ako ay sinubukan ko pa ring sabihin ang mga salitang mahal kita Liza. At bago ako nawala ng ulirat ay nakita ko ang pagtakbo ni Liza papalapit sa akin habang umiiyak. Naging madilim na ang mga sumunod na pangyayari. Pero naramdaman ko ang init ng bisig ni Liza. Alam kong niyakap niya ako. Alam ko na mahal pa rin niya ako. Hanggang ngayon kapag pinipikit ko ang aking mga mata, kahit gaano pa ito katagal nangyari, masakit pa rin. Sobrang sakit pa rin. Hanggang ngayon ay alam ko kung saan ako nagkagalos. Nagkapasa at namaga sa mga paulit-ulit na suntok at sipa ni Cesar sa akin. Hanggang ngayon, kapag binabalikan ko ang pangyayaring yon, ay may gumuguhit na sakit sa puso ko. After ba nun sumuko na po kayo? Hindi pa. Hindi pa? So ibig sabihin may time na sumuko rin kayo? Lahat naman ng mga tao kapag napagod ng sobra, susuko yan. Kahit gaano pa katatag yan. Kahit ayaw niya pang sumuko. Pag napagod na yan ng sobra-sobra, susuko rin yan. Kala ko ba hindi kayo susuko? Kailangan eh. Pero sabi niyo bago kayo nawala ng ulirat nakita niyo pang tumakbo siya papalapit sa inyo. Tapos niyakap pa niya kayo. At kung tama ang naaalala ko, naramdaman ko rin na hinalikan niya ako sa noo. Pero hindi pa rin kayong pinili niya? Hindi pa. Hindi pa? So, ibig sabihin, Ako pa rin ang pinili niya sa dulo. ang akala ko po… Marami tayong akala na hanggang akala lang. Papatayin tayo niyan. Huwag puro akala. Papadudot paulit-ulit akong bumalik kay Liza para bawiin siya. Para maintindihan niya na mahal ko siya at handa akong magsimulang muli ng panibagong buhay. Kasama siya. Pero bigo ako. Nakailang beses akong nakatikim ng masasakit na salita sa pamilya ni Cesar. At masasakit na suntok at tadyak mula kay Cesar at sa nakakatanda niyang kapatid. Dapat ba akong sumuko dahil dito? Hindi. Hindi ako sumuko. Andito na ako at marami na akong pinakawalan sa aking kamay. Ngayon pa ba talaga ako susuko? Hindi pwede. Hindi ako babalik ng Maynila hanggat hindi siya bumabalik sa aking piling. Gabi na ako laging umuuwi ng bahay at laging bigo. Laging pagod at laging masakit ang katawan. Ilang beses na akong nakagalitan ni nanay dahil sa ginawa ko hanggang isang araw ay napagod na lamang itong pagsabihan ako at hinayaan na lamang akong gawin kung anuman ang gusto kong gawin. Ang sabi niya ay magsasawa din naman daw ako. Pero doon siya nagkamali. Hindi ako magsasawang bawiin si Liza dahil alam kong kay Liza lamang ako masaya at magiging masaya. Kaya paulit-ulit kong gagawin ito kung kinakailangan makita lang niya ang kagustuhan kong bumalik siya sa buhay ko para makapagsimula na kami ng bago. Habang palubog na ang araw at habang nakasandal ako sa puno ng kay Mito sa kaharap ng bahay ni na Cesar, ay nakita kong dahan-dahang lumapit si Liza sa akin. Kanina ko pa siyang nakikita palingon-lingon. Alam kong siya lang ang tao sa bahay na yon. Alanganin pa siya sa paglapit sa akin, yung parang natatakot. Nag-aalangan at gustong umatras pero bago pa siya makaisip na bumalik na sa loob ng bahay ay hinila ko na siya at niyakap. Sa una ay nagtatangka siyang kumala sa pagkakayakap kong yon. Pero nang hinigpitan ko pa ay hindi na siya nagsalita pa at yumakap sa akin pabalik. Nabuhayan ako ng loob at eto na ba ang pagbabalik loob niya sa akin. Akala ko di ka na lalabas. Akala ko ba sinukuan mo na ako? Julio, sorry sa nagawa ko ha.
Sorry talaga. Gulong-gulo lang talaga ako. Hayaan mo na yun. Ayos lang ako. Ang importante, andito ka. Babalik ka na ba sa akin? Magiging maayos na ba tayo ulit? Julio, hindi ko alam eh. Anong hindi mo alam? Hindi ba kaya ka nga lumapit sa akin ngayon kasi gusto mo nang bumalik sa akin? Di ganun kasimple yun eh. Hindi. Eh bakit ka nandito? Bakit sinuklian mo ang yakap ko? Bakit mo ako kinakausap ngayon? Julio, mahal kita. Mahal na mahal pa rin kita. Ako rin. Sobra-sobra kung alam mo lang. Kaya tara na. Umalis na tayo rito. Pumunta tayo sa Maynila. Doon, magsisimula tayo ulit. Makinig ka muna sa akin. Kung ano man yung sasabihin mo, wala na akong pakialam. Basta ang importante, sasama ka sa akin at magsisimula tayong muli. Julio. Magmamahalan ulit tayo tulad ng dati. Nung andito pa ako. Maayos natin to, Liza. Magtiwala ka lang sa akin. Aayusin ko to para sa atin. Julio. Huwag mo nang kunin ang mga gamit mo. Ako na ang bahala sa mga gagamitin mo. Kailangan nating mahabol ang biyahe pa Maynila ngayon bago magdilim ng sobra. Tara na. Buntis ako, Julio. Ha? Buntis ako kay Cesar. 1 buwan na. Sigurado ka ba? Kaya hindi ko magawang lumapit sa'yo dahil alanganin ang sitwasyon ko. Alam ba ni Cesar to? Hindi niya pa alam pero ayaw kong sabihin sa kanya. Bakit? Kasi sasama na ako sa'yo. Pero paano ang anak nyo? Hindi ko rin alam. Pwede bang ikaw na magdesisyon para sa akin kasi gulong-gulo na ako. Mahal mo ba si Cesar? Hindi. Ako ang mahal mo. Sobra. Ikaw lang. Anak ko na yan. Ano? Aakuin ko na ang responsibilidad sa batang yan. Ako na ang bahala sa inyo. Magiging mag-ina ko kayo. Tatanggapin mo ako kahit ganito na ang kalagayan ko? Tatanggapin ko ang kalagayan mo dahil mahal kita at di na yun magbabago. Sigurado ka? Hindi madali ang sitwasyon natin. Magiging madali yan basta manatili ka lang sa piling ko. Huwag mo na akong iiwan at mahalin mo lang ako. Ako na ang bahala sa inyo. Salamat at nagbalik ka. Salamat at binawi mo ako. Araw-araw akong di susuko. Hanggat hindi ka nagbabalik sa akin, alam mo yan. Alam ko. Natakot lang ako na baka hindi mo na ako tanggapin pagkatapos nito. Kahit ano pa ang mangyari sa'yo, tatanggapin ko. Ganun naman kapag nagmamahal ka, di ba? Tatanggapin mo ang lahat. Kahit mahirap? Kahit sobrang hirap pa. Mahal na mahal kita, Julio. Pero mas mahal kita, Liza. Sumama nga sa akin si Liza at aminado ako na kahit nasa piling ko na siya at nagkaroon na ako ng alinlangan, kaya ko bang tanggapin talaga ang kalagayan niya? Dahil kung magpapakatotoo ako ay hindi ko pa kaya. Hindi ko pa kayang tanggapin ang kalagayan niya dahil sobrang sakit na makita ang sitwasyon niya. Na imbes na sarili kong punla ang nasa kanya, ay ibang tao ang nakauna sa kanya. Pumayag lang naman ako dahil gusto kong makasama siya. Mabawi siya dahil mahal ko siya kaya sabi ko bahala na kung ano man ang susunod na mangyayari. Dinarasal ko na lamang na sana ay maayos namin ito at matanggap ko kahit paunti-unti lang. Hindi naging madali ang pagtanggap dito, Papa Dudut. Nang nasa Maynila na kami ay naging madalas ang aming away dahil nga sa hindi ko mapitan